Amazing day mga ka-JMC. So welcome back to my channel. Ayan. So kayo ba ay naghahanap ng isang road bike na less than 5,000 pesos? Ayan. So meron ako i-offer sa inyo. Isa ito sa pinaka top seller natin doon sa TikTok shop natin. Ito ay nakapag-sold na ng 25 units. Ayan. So naparami na ng order nito. Pwede nyo i-check yung reviews, no? Pero ito, alamin natin kung bakit nga ba ito napakabenta sa TikTok shop natin. O, so pag-usapan natin yung specs, price, syempre, pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para pa-updated kayo sa mga bagong parating dito sa atin. Okay, so umpisa na natin i-bike check ang Gent G107 natin na road bike. Amazing day mga ka-JMC. So welcome back to my channel. So pag-usapan natin kung bakit nga ba nakapakabenta nitong Gent 107 natin. Ayan. So kung kayo naghahanap ng isang road bike na less than 5,000 pesos, at the same time alloy frame na, so ito, isa ito sa i-offer ko sa inyo, itong Gent 107 natin G700C. Ayan, so ito ay alloy frame, then meron tong iba-ibang kulay. So yan, so meron tong ito green color, meron din itong blue, meron din itong gray, meron din itong black. Ayan, so ito yung available natin, kulay green. So ito yung i-update natin, no? So ito si Gent 107 natin is an alloy frame, then glossy color. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang frame, no, napakaganda ng kulay. Yung paint nito is napakaganda, glossy yan, pero naghahalo yung green nya, tas medyo may pagka black. Ayan, so dito sa kanyang top tube, dito ay size 56, then dito may na konting design dito sa taas. Dito naman sa kanyang down tube, ayan, so ito yung brand nya, Gent Road Bike. Then meron siyang kunting design dito, yung green, light green, tsaka yung apple green. Then meron niyang kasamang lagay ng isang bottle cage. Okay, sa kanya namang set tube, so sukat ng set tube niya mula dito sa gitna ng kanyang seat clamp hanggang dito sa kanyang gitna ng bottom bracket. Then ito ay size 48. Then set top tube niya 56, 48, 56. Then dito sa kanyang set tube nakalagay yung direct drive concept, MTB, pero ito road bike, ito integrated routing. Ayan, caution, please read, follow, at the same time mag helmet kayo once na nagra-rides kayo o magamit kayo ng isang bikes, no? So ito sa kanyang seat clamp, ayan, so quick release naman po yan, so hindi mo na kailangan ng tools. Alloy na rin po yung seat clamp nya. Sa kanyang seat post naman, ito ay stock lang, so ito ay bakal, pero ito ay 27.2. Then stock pedal, plastic, ayan, nakikita naman natin sa halos karamihan sa mga stock, no? So sa kanyang saddle, ayan yung brand nya, Gent, medyo may pagkakorba lang dito ko tingnan. Ayan, so pang road bike talaga siya. So sa kanya namang FD, ayan, so ito ay clamp type. Then yung brand ng kanyang FD, Shinang. Ayan, so ito syempre sa presyo niya, so hindi ka man mag-expect na magandang brand ng kanyang FD and RD nyo. Pero kinagandahan kasi nito, kaya ito napakabenta, kasi ito yung pinakamurang alloy na frame, no, ng isang road bike. Then ito ay naka 2x. Ayan, so 2x na ito as road bike na talaga. So bottom bracket nya is a sealed bearing, crank nya is a 2x, ito ay bakal pa. Then sa kanyang RD, Shinang din ang brand, so halos pare-paras lang naman din ang mga brand, yung mga nakikita natin na mga usually mga murang bikes lang din. Okay, so ito ay naka 2x7 speed, so bilangin na rin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po ay tread type, then yung kanyang hub ay bakal pa, ball bearing. Then yung rim nito syempre double wall alloy na rin yan. So Gent po yung mismong brand nya.
Okay, so sa kanyang gulong naman ay 700 by 28C. Ayan, so nakalagay siya 700 by 28C. Then ito syempre naka disc brake na yan. Dito naman tayo sa kanyang harapan. Ayan, so sa kanyang head tube, dito yung brand niya, no, Jiangli. Ayan, so may template yan, parang tawag dito, tsapa ng isang ganyan, parang mga pulis may mga tsapa yan. So dito sa kanyang head tube at sa kanyang headset, ito ay stock lang din, ball bearing yung nakalagay sa kanya, 4444. Then yung kanyang stem ay alloy na, drop bar niya standard bakal din. Yan, ganun din yung kanyang stem drop bar. Yung stem niya ay standard size pala. Then yung kanyang shifter, ito yung sa unahan, sa kanyang crank, ayan kung mapapansin nyo. Then dito naman sa kanyang likod, ito yung thumb shifter natin kung tawagin. Ito naman yung brakes niya, may kasama na rin yung bar tape. Then sa fork, ayan, sa fork niya may nakalagay dito super light, pero nito ay bakal pa din. Siyempre yung frame, yung pag ganitong klase ng mga road bike lang as budget, sa mo dito yung alloy lang yung frame, yung stem, then yung kanyang rim. Okay, sa kanya namang unahang gulong, ayan, so naka bolt type pa. Then yung kanyang hub ay Shibu. Then ito naka disc brake 160mm rotor. Ayan, so yung kanyang brakes, no, yung Hui ang brand. Then cabling, check natin yung cabling niya. Yung cabling niya dito sa brake sa unahan, so ito ay naka dumaan yan dito sa fork. Sa kanya namang brakes, shifter, and FDRD is external. So dito nakadaan sa kanilalim ng kanyang top tube. So ang kinagandaan kasi nito, napakadali siyang linisin, tsaka i-adjust syempre. So yan yung C700 natin na 107 unit. Ayan, so okay, ito si Gent 107 natin ay 4,900 pesos lang with 5 freebies, glove tube, machine guard, arm sleeve, taillight. Ang nagandahan nito sa road bike na to, pwede mo rin siyang gawing isang gravel bike. So yung nakasetup sa kanya ngayon ay 700 by 28C, pero napakalapad pa nito, so pwede siyang gawing gravel bike. Nasa sa inyo. Ayan, meron nagtatanong din sa akin kung nag-gravel bike ba siya, kung magpapalit din siya ng wheel set o yung rim, no? So i-suggest hindi na. So pasok naman dito hanggang 35C kanyang rim, ayan, so hindi naman kailangan. So pwede mo siyang gawing gravel, na sa inyo na lang. Pero kung stock niya 700 by 28C, yan na po yung pinakamalaking size ng isang road bike. Then pag nag 32, 35, 40, 45 ka na, yan po ay gravel bike na. Okay, so yan po yung difference nila. Sa gravel bike, same lang din naman sila ng specs, same lang din naman sila ng ang kaibahan lang talaga, malalaman mo na siya ng isang gravel bike yung gamit mo ayon sa pag malapad na yung kanyang gulong. Pero merong mga road bike na hindi pwedeng gawing gravel bike. Ayan po ay depende po kasi yan sa kanyang frame na. For example, meron kasing frame na fork na manipis o napakakunti lang ng clearance, ganun din dito sa likod. Yan. So hindi siya pwedeng gawing gravel bike. Pero dito, yan, so nung na-check ko siya, pwede siyang gawing gravel bike kasi malapad-lapad pa yung clearance niya dito. Ganun din sa baba. Yan. So kung kayo na gusto nyo ma-experience sa isang road bike, ito na masasuggest ko sa inyo, itong si Gent 107 natin road bike. So comment down below kung nagustuhan nyo yung bagong update itong Gent road bike, at mga naghahanap ng isang road bike, ito na si Gent 107 road bike.